Magandang buhay mga kaaraw! Kumusta po tayong lahat? Nandito na naman po tayo at luluto tayo ng ating simpleng hapunan kasi dalawa lang naman kaming kakain ng asawa ko, kaya kung ano na lang po yung ating pwedeng lutuin na nakalagay sa ating freezer o nakalagay sa ating rep. Kasi hindi pa kami nakakapamili ng madami kasi nga iniintay pa namin ang confirmation ng aming magiging check-in this week. Kaya ito na lang po munang manok ang ating gagawin. Bali, magtatadtad ako ng manok. Nakapakatalas ng aking kutsilyo. Kaya lang aking manok ay frozen pa. Pero madaling tadtadin ito kasi nga frozen siya. Pero ang tigas pa niya. Ayan. May yellow pa nga siya. Ang tigas pa naman niya pala. Kaya ko pa ito inalis sa aking freezer. Pero hanggang ngayon, frozen pa siya. Gusto kong tadtarin na at aking aadobohin yung kaunti. Tapos magagawa ulit ako ng fried chicken tomorrow. Kasi malimit namin kainin talaga yung manok. Hindi pa kasi kami nakakapamili ng mga pagkain namin. Kaya ang stock namin din ay puro manok. Ayan. Madali naman siyang tadtarin. Kaya nga lang, medyo frozen pa nga siya. Sobra din namang, yan. Sobra din namang talas ng kutsilyo ko. Talaga namang pang ano ito, pang tadtad talaga. At ito na nga, natapos na tayo mga kaaraw. Itong aking gagawing adobo kasi masyadong malaki yung aming manok, isang buo. Bali tumitimbang siya ng ilang kilo ba yun? 2 kilo at 200 gramos. Ay napakadami. Kaya ang ginawa ko, gagawin ko itong adobo. Tapos gagawin ko itong fried chicken para hindi naman ma-stock yung ating adobo, hindi mapadami yung ating adobo. Kaya gagawin nating dalawang lutuan. Bali ibababad ko ito mamaya dun sa aking yung aking ginagawang ang tawag doon, my own version ng aking pag-fried chicken. Kaya magluto muna ako mga kaaraw. At ito na nga mga kaaraw ang ating adobo. Bali ngayon ay naisipan ko maglagay ako ng isang buong patatas na hiniwa ko lang sa ilang hiwa. Try ulit natin kasi parang napapaipig ako doon sa patatas na inilalahok sa adobo. Masarap din naman yun. Kaya naisipan ko maglagay at pakuluan pa natin ng konti. Lagyan mamaya ng kaunting toyo. Ayun. Tingnan nyo mga kaaraw, sobrang ganda na ng ating adobo. Luto-lutuin lang natin ng konti pa. Dahil natimplahan ko na siya, nalagyan ko na ng toyo. Tapos pinalalambot ko lang ng konti ang ating patatas. Ayan ang ating hapunan with rice and isang kapirasong tortang talong. At ito mga kaaraw ang aming hapunan ng aking asawa. Kain po tayo. Bless all our food. Yan, ang sarap ng aming pagkain with isang tortang talong at itong aming adobo. Kain tayo. Ang ating buhok ay titingkal-tingkal. Aming adobo. Adobo na walang kamatayan. Akin ang malamig. Kasi nga, baka ating mantil ay. Sige na. Lagyan mo toyo lang. Toyo. Tsaka? Toyo. Shout out po pala kay Ate Nels Vlog. Yung aking
isang idol sa pagbablog, si Ate Nels. Shout out kay Milot. Shout out kay Seth at kay... Ano nga pangalan ng isa? Yung kapatid ni Ate Nels yata yun. Inalimutan ko i-shout out. At shout out din kay Hobaderong Mangyan. Mendoro Travels. Shout out po sa lahat at shout out po sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat po. Yung kay Ate Nels, salamat po at shout out po sa inyong lahat. Napaka ganda po ng inyong pagbablog at napaka-idol ko po kayo. Isa po kayo sa aking ina-idol. Maraming salamat po. At hiling ko din na maging success din ako sa aking pagbablog. Dumami din ang aking mga followers, mga subscribers. Pero sa ngayon po, hindi pa ako marunong mag-edit. Ngayon ang aking mga vlog ay hindi full screen sa aming TV. Kaya pagpasensyahan na po ninyo kung ano man po yung nakakayanan ko dahil nga hindi pa ako marunong at saka yung cellphone ko hindi ko pa alam i-settings kung paano. By the way, mapapag-aralan naman natin yan soon. Pag tayo marunong na at pag tayo ay hindi na masyadong busy kasi hinahati ko lang ang oras ko sa pagbablog at saka sa pagtatrabaho. Ayun, kain po tayo. Pasensya na po kayo sa aming kain. Pasensya na po kayo kung anong maririnig nyo. Ganito lang po kami kumain mag-asawa. Ayaw pong sumama na aking asawa sa vlog. Sa camera. Kaya ako lang ang makikita nyo. Minsan po naman, nasama siya. Ganon. Busy kasi siya sa pagsubo ng kanyang pagkain. Tuwan-tuwa talaga ako dong sa isa kong idol kay Idol Ate Nels. Kay Milot. Tuwan-tuwa ako talaga ako sa kanila. Madami po akong ina-idol. Madami po akong napapanood na mga vloggers. Ay, hindi ko po ma-shoutout lahat. Hindi ko pa po sila na subscriber na nila ako. Pero hindi po nila pa napapansin ako kasi nga matagal po silang mag-reply. Soon, gusto ko rin namang maging katulad nila. Ganon. Nakaka-proud po kasi. Lalo na po yung pamilya ni na Ate Nels, taga Quezon. Tapos yung pinapanood namin isang vlogger na ang asawa ay foreigner. Hindi ko matandaan kasi ang mga pangalan. Pero next time, isusulat ko kung mga sino-sino sila. Para mapasalamatan ko. Talagang gabi-gabi, araw-araw, pinanonood ko silang lahat. Napupuyat ako sa kapapanood. Tapos pag ako ay may time pa, nagme-message ako, nagko-comment ako sa kanilang mga upload. Kain po tayo. Ang sarap pong terno ng torta at saka ng adobo. Lalo na yung aming adobo may sabaw-sabaw. Ang sarap. Ang sarap sana magkamay. Kaya lang. Para nakakaya sa inyo na makikitang ang nagkakamay tayo. Pero hindi ko naman ikinahihiya. Huwag muna. Tapos ang aking kanin ay yung kung tawagin sa amin sa Mindoro ay bahaw o malamig na kanin. Shoutout po sa lahat ng aking mga vlogger na mga malaki ng vlogger na mga ang pangalan nila sa YouTube ay Mangyan or Kamangyan. Shoutout po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Good luck. More blessings sa ating lahat.
more followers, more subscribers, more viewers. Meron talagang luto ka minsan na masarap na adobo. Kahit na ikaw ay lagi nagluluto ng adobo. Meron time na sobrang sarap ng niluto mo. Para ngayon, pila-pil namin ng adobo. Pero laging manok ang aming kinakain. Gusto ko pang kasama sa adobo yung maanghang. Kaya lang ang asawa ko, hindi siya mahilig sa maanghang. Lobat na. Naku, 5% na lang po. Ikakat ko na po ang aming pagkain, ang aking pagbablog or ang ating usapan. Sana po ay gusto ko rin po, pray ko din po na lahat po ng viewers, lahat po ng mga followers, meron din pong nakakain sa kanilang pagkainan. By the way, ang aming food na ito, bago ko ilagay sa aming mesa, doon na po ako nagbe-bless kung saan po ako nagluluto. Lahat po ng pagkain nandun, binibless ko na po. Hinihingi ko po kay Lord na i-bless lagi ang aming pagkain. Kaya hindi nyo po ako madalas makikita nagbe-bless bago kumain, nagbe-bless ng food bago kumain. Dahil doon pa lang po sa lutuan namin, doon sa kung saan ko siya niluto, bago ko siya sandukin, nandun na po ako nagdadasal. Hindi ko po nakakalimutan yan. Maraming salamat po sa lahat at shoutout po sa ating lahat. God bless sa ating lahat. Good luck and happy lang po tayo. Bye-bye mga kaaraw!